Sige po. Actually, loneliness is not the loss of affection, but the loss of direction. And today, magugulat po kayo, sapagkat we are living in a very lonely world. Very lonely. And today, magugulat po kayo, we are living in a very lonely world. Kaya magugulat kayo, lahat ng kausap po ninyo, kaharap nyo na nyo, text pa rin ng text. Tama po ba? Hindi nyo napansin yun? Lahat ng tao sa mundo nakatingin sa cellphone at laging may hinahanap ng buhay ng iba. Hindi nyo napansin yan? Napaka-chismosong mundo ngayon ang kinagagalawan natin. Sapagkat scroll tayo ng scroll sa buhay ng iba. Inaabangan natin si Janju sa lahat ng kanyang ipopost. Di ba? Hindi nyo napansin yun? Napaka-chismosong mundo po ang kinagagalawan natin. Na lahat ng mga available na friends natin ay binubulat-lat nila ang buhay nila lahat sa atin. Tama po ba? Wala nag-amen sa akin. Tama po ba? Tingnan mo yung katabi mo, nagpe-Facebook na naman yan. Pinatay ko na yung wifi. Okay. Amen po ba? Tapos para makausap kayo ng katabi nyo, lumayo kayo ng 5 meters upang i-text kayo. Yun lang ang paraan para makapag-usap kayo. Huwag kayong lalapit sa kanya, hindi kayo kakausapin yan. Sapagkat may ka-text silang ibang tao. Tama po ba? Andiyan ba kayo? At saka napaka-disloyal ng mundo ngayon. Sapagkat lahat ng pinag-uusapan, pag hindi kinonfirm ng text kagabi, hindi ho darating yung tao kahit na i-block na niya sa kanyang calendar. At ang sasabihin sa'yo, tuloy ba kagabi? Ba't hindi ka nag-text sa akin bago? Ano ba klase yung text na yan? At ginogovern nila pati ang ating buhay na kailangan i-confirm ng lahat ng mga text messages. Kaya we are living in a very lonely world. Hindi dahil sa nag-loss yung affection natin, but the loss of direction. And so may isang single na bagay ngayon na nag-go-govern sa atin, itong kaprasong ito, na hindi ko makintindihan ko ano meron ito. Bakit nag-worship pa tayo pero nakabukas pa rin ang mga cellphone natin? At sumasagot tayo sa mga taong sinabi lang na naiwan mo yung post-pro, dalin mo mamaya. Yan po ang mga taong kumokontrol ng buhay natin lahat. Sabi mo sa katabi mo, parang tama siya, okay? Kaya can we go to John 13:34? And today we'll talk about this important matter. John 13:34. Okay? Can we go to John chapter 13, verse 34? At kausap ng Panginoong Jesucristo ang kanyang mga disciples. At importante because this is the last week of Jesus' life or earthly life, the last week of yung tangible body niya, because after 3 days, okay, siya po ay mag-glorified. So this is the last, 1 week. Actually, Huwebes ito or Miyerkules. Okay? So sabi rito, a new command I give you, sabi niya gano'n, a new command I give you. Basahin natin sabay-sabay po. 1, 2, 3, go. A new command I give you, love one another as I have loved you. Ayan. So a new command I give you, love one another as I have loved you. And so you must love one another. Okay? By this, verse 35, by this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. So the topic is about loving one another, okay? Pero bago sinabi ng ating Panginoon yon, kung babasahin po natin mabuti, puri ng Panginoon, can we go to, okay? Tama po ba? 13. If we go to chapter 13, leaning on God, now the Son of glorified children, verse 26, 27, as soon as Judas took the bread, Satan entered into him. So Jesus took him, what you are about to do quickly. But no one at the meal understand what Jesus said to him, to Judas. And since Judas had charge of the money, some thought Jesus was telling him to buy what was needed for the festival or to give something to the poor. So as soon as
Judas had taken the bread, he went out, and it was night. Verse 31. And he was gone. Nung umalis na si Judas, Jesus said, now the Son of Man is glorified, and God is glorified in him. If God is glorified in him, God will glorify the Son in himself and will glorify him at once. And then 33, my children, I will be with you only a little longer. You will look at for me, and just as I told the Jews, so I tell you now, where I am going, you cannot come. 34, a new command I give you. Love one another as I have loved you. So you must love one another. Now, if you go to verse 31, back to 31, sabi niya, when he was gone, referring to Judas, nung umalis si Judas, saka po sinabi itong 35. So ako, malikot po ako magbasa. Bakit kaya? Anong reason ni Lord? When he was gone, after umalis si Judas, saka po sinabi niya, puri ng Panginoon, na a new command I give you today. And so, hindi ito narinig ni Judas. Okay? Love one another as I have loved you. So, you must love one another. So, after Judas left the place, saka sinabi. So, yan ang importanteng pag-usapan po natin ngayon, which is ito yung opening salvo po of our topic po about attitudes or godly attitudes. And the virtue, the mother of all attitude, I think, is love, since love is one of the attributes of God. So yan pong pag-uusapan po natin. Okay? So do you know that love is the most powerful force in the world and in heaven? Pinakamakapangyarihang puwersa ng Diyos, pinakamalakas na kapangyarihan ng Panginoon is love. As a matter of fact, heaven is governed by this powerful force. And this is the attitude of God, one of the attributes ng ating Panginoon. Why? Because love breaks. It breaks through barricades of prejudice. Ginigiba ng love ang mga prejudices natin. Tapos hindi lang yung binibreak niya ang barricades of tradition. At higit sa lahat, ang target ng love ay i-break ang barricades ng selfishness. Kagaya sabi ko nga kanina, we are living in a very lonely world where everybody is so self-centered. Okay? So this is the motivation why God is God. And why Jesus is Jesus. And why mothers are still working inside the house. And why fathers are so, masipag in gaining more money para isupply sa kanyang mga pamilya. It is the basis for motivation. Why father labors, while mother toils, and are rooted in the invisible ingredient, and that is called love. Kaya importante po ito maintindihan natin, kasi lahat ng heartaches natin, halos, at ang lahat ng mga loneliness po natin, sasagutin po nito ng pag-ibig ng ating Panginoon. Amen po ba? And to love someone is to place Him. When you say, I love someone, it means to place Him, to give Him high value. To give high value to person. To love someone is to place high value on them. Kaya nga, pag pinag-aralan natin ang Biblia, purihin ng Panginoon Diyos, pinapakita na talagang hindi kayang manakit kailanman ng pag-ibig. Kaya nga, pag pinag-aralan natin po yung salitang falling in love, hallelujah, praise the Lord. Ilan dito ang na-fall in love na? Pakitaas nga ang kamay. Ilan dito ang nalaglag na sa pag-ibig? Pakitaas nga ang kamay. Hallelujah. Bawasan mo naman yung treble ko. Natakot na ulit ako. Konti na lang. Tapos taas mo ulit yung Okay. Okay? So, to love someone is to falling in love. Di ba? Kaya pag pinag-aralan natin yung falling in love is the mental picture that illustrates the enthronement of self and the elevation of another person. Pag sinabi natin falling in love, kasi falling in love ngayon is masyadong man-centered na yung tao ay nakakaranas
ng Cloud9 experiences. May kutog-kutog, may kabog-kabog sa puso. Pero hindi po yun ang ibig sabihin ng falling in love. Okay? Baka ang tawag doon is falling in lust. At ang lust ay lust na yon. Okay? So how do we discern true love? Paano malalaman ang tao ay in love? Katulad dito, God is the God of love. So paano natin sinasabi na ang Diyos ay in love or falling in love o ang Panginoong Jesucristo ay falling in love? O paano ko masasabi sa sarili ko na ako ay falling in love? Di ba? So how do we discern true love? How do we know that we are in love? How do you know that you are in love? Come on, anyone? Participate. Sige po. Paano malalamang in love ka? Yeah. When we are ready to sacrifice. Yes, I love it. Especially when you give 2 sacks of rice. Sacrifice 2 sacks of rice. Pwede. Good. Sige pa po. Parang naging question and answer itong Sunday service natin. Sige po. Yes. O yan, when you are ready to kill the person. To die pala. Okay. Ang demonyo talaga, pag nagtatransmit ng message, sinaharang niya. Pag pag nakarating sa receiver, wala na. Okay. Yes, yes. Gusto mo laging kasama siya. So pag hindi ka na in love, yung ayaw mo na siyang kasama. Sukang-suka ka na sa kanya. Yes. Lagi mo siyang iniisip. Amen. So yung mga naniningil ng pautang, in love sila sa inyo. Sabagat lagi nila kayong iniisip. Saan ko kaya masisingil ito? Yan, di ba? So how can we have, di ba? So yun ang mga tanong. How can we have the assurance that someone truly loves us? Yan. Di ba? Kasi maraming argument tungkol sa salitang falling in love. Pakisulat mo yan, falling in love, na nahuhulog na ako sa pag-ibig sa iyo. Yan. Di po ba? Problema, ito po ang problema. Sabi mo sa katabi mo, may problema ka na naman sinasabi. Ayan, may problema ka raw. Ang pag-ibig ay utos. Love is a command. Sa tanong, pwede mo ba sabihin, grabe, nahuhulog na ako sa utos ng Diyos sa iyo na mahalin ka? O pwede mo bang sabihin ngayon yun? Since love is a command from God, o ang pag-ibig ay desisyon. Tama po ba? Tama po ba? So pwede mo ba sabihin sa tao na, alam mo, nahuhulog ako ng pag-ibig sa iyo na dinidesisyonan ko ng mahalin ka? Hello? Hindi siya pakiramdam lang eh. Ang pag-ibig ay hindi affection, kundi commitment. O ito, ang pag-ibig ay ang commitment na may gagawin ka sa Kanya. Ito ay puwersang gagawin mo dun sa tao. So pwede mo sabihin, alam mo kapatid, nahuhulog na ako sa iyo. Gusto kong mag-commit sa lahat ng iuutos mo sa akin. O meron ba ngayong falling in love na? Yan. So mali, ang daming maling paggamit ng salita, ng mga salitang ginagamit natin sa mundo. Ito ang pagkakaiba natin sa mga taga-mundo. And this is called the agape love, no? Again, balikan natin yung agape. Agape is the unconditional love of God. And agape is also called uncommon love. So I will use now the word uncommon, okay? So I want to nahiram ko po tong word na ito, no? Kay Mike Murdock. And I love this, okay? So pupuntusan natin po ngayon yung uncommon love, because love in the Bible is called uncommon love. So hindi siya yung, kaya maniwala kayo sa akin, yung mga Cloud9 experiences ng isang tao na na-in love sa isang babae o sa isang lalaki ay nawawala kapag pagkatapos ng 2 taon. At may mga taong nawawala ang Cloud9 experiences nila o falling in love, hindi lang 2 taon, minsan 1 linggo lang. At malulungkot po kayo, may mga taong na in love, nung na-meet niya yung tao, 1 araw lang, nag-collapse na rin. Tama, talagang nag-fall in love sila. Bakit? Talagang nag-fall yung love. Nag-collapse yung love. Kaya today,
Yun ang pag-usapan po natin ngayon. Diinan natin na mabuti doon sa mga babae at dalaga. Ilan dito ang mga dalaga? Pakitaas ng kamay. Taas ang kamay ng mga dalaga. Taas ang kamay na matagal lang dalaga. Hanggang ngayon, dalaga pa rin sila. Pakitaas ang kamay. Taas ang kamay ng mga lalaki. Mga guys natin okay. Ayaw magtaas ng kamay. Okay. Okay, taas ang kamay. Okay, okay. Very good. So pag-usapan po natin ito, papaano ako, Bishop? Grabe, love ko tong girl. Gusto ko tong babae. Bishop, wala na akong love sa asawa ko. Wala na akong affection. Yan ang common lagi na bumabandera po sa atin pong lahat. At ano ba talaga ang love? So I call agape love ang common love. And today, I'll give you 3 important things about this love. And again, sabi ko nga, love is a commitment. Love is a decision. Love is a command. Kaya nga pinasa natin kanina, a new command I give you, love one another as I have loved you. So Judas is not here. Tama po ba? Nung sinabi ito ng Panginoon, why? So the question is, why? Bakit kaya hindi na lang ang ginawa ng Panginoon ay hinayaan muna niya magstay si Judas, tapos sinabi niya, I new command I give you today. And so baka nagbago o nag-change ng stand. Si Judas, wag ituloy yung betrayal. Binigyan niya ng chance na mag-isip, and after noon, Lord, di ko natutuloy. Sapagkat meron siyang isang disciple na ipagpapalit si Jesus sa 30 pilak. At ang sabi nito, when he was gone, and then Jesus told them, ayun na, dire-diretso na yung sinabi ng Panginoon. Basta pagkaalis ni Judas, binitawan ni Jesus ang pinakamagagandang salita na hindi niya kailanman narinig. Bakit? Kasi ang mga tao talagang hindi in love kay Lord, ipagpapalit si Lord sa pera. Kaya pinaalis na niyan. Kasi sabi niya, kasi sabi ng Panginoon, kahit na marinig niya ito, ipagpapalit pa rin niya ako sa pera. Okay, at ang maganda, at least 30 pilak lang. Baka pag pinarinig ko sa kanya ito, ibenta na ako nito ng mas mataas-taas na. Sapagkat ang taong mukhang pera, kahit anong gawin mo, mukhang pera siya. Nandiyan po ba kayo? Kaya nga sa Biblia, isa lang po ang itinumbas ni Lord sa atin na alam ni Lord na pinakamalaking kaaway niya sa buhay ng mga taong mananampalataya. Ang sabi ng Panginoon, you cannot love God and mammon at the same time. The greatest God in the world is not Satan, but materialism. Kaya sabi ng Panginoon, you cannot serve God and mammon at the same time. You will serve one and hate the other. Kaya pinaalis na. Bakit? Hindi magmamahal si Judas ng buo sa Diyos. Kasi ibebenta niya ang Diyos. At ang nakakalungkot, hindi niya nagamit yung perang pinagbentahan niya sa Panginoon. Hindi niya nabenta. Hindi niya nagamit. So, nung sinabi na yun, sinabi na niya, oh, love one another. Hindi ito narinig ng disipulo. And so let's continue. What is love? So love is agape. Agape is the unconditional love of God. The love that is na willing to sacrifice. Tama yun. Diba? Na gusto mo talaga siyang isipin. Na gusto mo talaga siyang, di ka mabubuhay nang wala siya. That is agape love. And today, can we go to our first point? The first point is uncommon love does not fear. 1 John 4:18. 1 John 4:18. There is no fear in agape. But perfect agape drives out fear. So, papaano malalaman na in love ka? Unang-una, malalaman mong in love ka sa Diyos o in love ka sa isang tao o in love ka sa dapat mong mahalin kapag nawala yung takot. Fear is distrust and lack of confidence. So fear is distrust and lack of confidence. Something is missing when fear is present.
Kapag ang fear nandiyan sa pagmamahalan ninyong dalawa ng Diyos o sa pagmamahalan ninyong dalawang mag-asawa, kapag may takot at may pagmamahalan sa isang taong alam mong mapapangasawa mo, may agape, sabi rito, the moment daw may fear, okay, may distrust, meron daw lack of confidence, something is missing when fear is present. Okay? At yun po ang problema kapag may takot. So the love of Jesus to the Father is agape. Pag pinag-aralan mo yung pagmamahal ni Jesus sa kanyang Ama, yung pagmamahal ng Ama ni Jesus sa Ama, ay agape because of the absence of fear. Okay? Yung pagmamahal ni Jesus sa Ama ay punong-puno ng trust. Hindi dahil sa nabasang sitwasyon. Sino mababasa ng sitwasyon? Paano ka makakabasa ng tamang sitwasyon kung ililid ng Ama ang kanyang anak sa isang pinakamasaklap na pangyayari sa buhay na mararanasan ng isang tao ang kamatayan, at yung kamatayang mararanasan niya ay ang pinakanakakatakot na kamatayan na mararanasan ng isang tao. Nasaan ang magandang sitwasyon dun? Diba? So sa atin, diba? Grabe, tama ang sitwasyon, tama ang tao. Okay? Tama ang timing, tama ang tao, eto na yun. Mali ang basa mo. So love of Jesus to the Father is agape because of the absence of fear. Yung love ni Jesus sa Ama is full of trust. Punong-puno ng pagtitiwala. Bagamat may sitwasyong nagbaback out na pwedeng wag nang dumaan. Pero ang sabi ng Panginoon, sige lang, diretso na. Because of the trust. Kaya ang sabi rito ni John, 1 John chapter 4, verse 18, there is no fear in love, but perfect love drives out fear. Hindi ako mag-aasawa. Bakit? Baka hindi ko mabuhay yung pamilya ko. That is fear. Hindi ko natutuloy yung project. Baka mapahiya kami. That is fear. And there is no fear in love. As a matter of fact, yung love, sabi rito, ika-cast out daw niya yung fear. Yung agape or uncommon love, sabi niya ganon, palalayasin niya daw yung takot. Nandiyan ba kayo? Natatakot ako, baka hindi magbago yung tao. Yung perfect love daw, kayang magbago ng tao. Kasi ang unang-una niyang aalisin, hindi yung tao. Nga pala, hindi ko kayo nag-aalis ng tao. Nag-aalis po kayo ng takot sa tao. Sapagkat maraming taong nakakatakot at maraming tao pong nakakatakyot. So perfect love drives out fear. Yung confidence ng Ama sa anak at yung confidence ng anak sa Ama, wala daw sangkap o ingredient ng fear. And that is love. Kaya ang sinasabi ng Bible, love hopes. Yung true love daw ay patuloy na nagbibigay ng pag-asa. Number 2, mamaya papaliwanag kayo. Number 2 is uncommon love wants to give. So agape love wants to contribute. Sinasabi niya, agape wants love to contribute to another's need. John 3:16. Can we go to John 3:16? For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him should not be perished, but have everlasting life or eternal life. For God so loved the world that He gave. So true love results in investing of time, investing of effort, and even investing finances in another. For God so loved the world, and so He gave. Dito po, pag pinag-aralan niyo po itong text na ito, the topic, the main subject is not the Son. So if you think that the main subject here is Jesus Christ, no, mali po kayo. The main subject here is God. At subtopic lang po si Jesus dito. Hindi para
tanggalan ko ng magandang evaluation si Jesucristo o standing dito. No, hindi po yun. Kasi kailangan maintindihan natin yung construction ng word ng scripture in order maintindihan natin mabuti. So, hindi po si Jesus dito ang topic. At hindi rin po eternal life ang topic dito. The main subject here is God because here, God was presented by John as a person who is so much in love. Sabi rito, for God so agapao the world that He gave, yun na. So we can give without loving, sabi nga kanina, but you cannot love without giving. Hello? Hello? Wala akong mag-asawa, wala akong lalaki nagsabi, Mama, mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Pero yung asawa naman ay nanggagatata at 40 days at 40 nights nang hindi kumakain. Tapos may pera sila sa bangko. At ang sinasabi ng asawa, malapit na ako mamatay. Dahil sa pag-ibig na yan. Yan. So, lumalabas that yung tunay na love, uncommon love, wants to give, it anticipates the needs of others. So, nung nagmahal ang Diyos, in-anticipate niya yung need ng mundo, at nung nakita niya yung need ng mundo, ang sabi niya gano'n, ibibigyan ko siya ng isang importanteng kailangan niya, at ang ibibigay ko sa kanya ay ang aking anak. So, na-anticipate niya yung needs. At nung nakita niya yung needs, sa makatid, ang pag-ibig ay nakakakita. Ang pag-ibig, sabi nila, ang pag-ibig ay bulag. Hindi ho, ang pag-ibig ho ay nakakakita. Yung emosyon ho ay bulag. Pero ang tunay pong pag-ibig ay nakakakita ng pangangailangan at nakakapag-deliver nung pangangailangan, nung bibigyan. Amen po ba? Kaya yung mga lalaki na nangangakong bibigyan kayo ng bituin, mag-ingat ho kayo sa kanya, sapagkat yan po, may mga tama po sa ulo yung mga yan. Nung araw pa po na marami nangangako ng bituin, kung totoo po yan, naubos na ho ang lahat ng bituin sa dami ng nangako. Tapos gugulpihin kayo ng lalaki, yung pala susuntukin kayo in between your eyes, talagang sweetheart, talagang bituin ang binigay mo sa akin. Puro estrella to nakikita ko, sinuntok mo ko sa gitna ng dalawang mata ko, in between the eyes pala, okay. Nandiyan ba kayo? So it anticipates the needs of others. Makinig mabuti. Yung tao hong in love, galante. Pero yung tao pong nagtitipid, wag niyo po siyang mamahalin. Hindi po sila nagmamahal. Hello? May kaibigan po ako. Makinig po mabuti. May kaibigan po ako. Sabi niya, Padre, matagal na tayo magkaibigan. Kailan mo ba ako i-blow out sa papakainin? Alam mo, sagot po niya sa akin, anong dahilan? Ba't kita pakakainin? Hindi ko na ho siya pinuntahan. Hanggang ngayon po. Oo, kasi pag pupunta po siya rito, lahat, pare, ano nga? Ano mami ka? Sinanong ko lang, joke lang. Kumagat siya. Pero serious niyang sinagot ang joke ko. Ano raw ang dahilan? Bakit daw niya ako pakakainin? Kung hawak ko tong mic na to, okay, napukpok ko ang ulo niya dahil kaibigan mo ko. Kami lahat natataranta rito para asikasuin siya. May papaprint, bla bla bla. Okay lang naman yun. Pero sagutin mo ako ng isang bagay na, hello? Nandiyan ba kayo? Bakit ko raw siya bibigyan? Ba't daw niya ako bibigyan? Wow. Are you still with me? So lahat ng mga natulungan natin, kinausap ko, Project Solomon. Brad, basta na. Basta na kayo, nakabangon na ba kayo dyan? Opo. Nabigyan ng church. Napagawa natin ng church. No? Hindi ko na sabihin kung magkano amount. Sabi ko, Pastor, kami po ay magpapatayo ng church. Baka gusto niyo magtanim sa amin. Ay, naku, mahirap ang buhay. Sabi ko, Pastor, baka naman kaya naman mahirap ang buhay dahil hindi ka nagbibigay. Ay, hindi, mahirap ang buhay rito. Sa Tacloban, mahirap. Sabi ko, kahit magkano lang. Kahit na pisong duling, bigyan mo lang kami. Kasi kailangan ko lang yung blessing mo para ma-bless yung project.
Hindi na ho siya nagpakita sa akin. Tapos may kinausap ulit ako. Sabi ko, basta ka na. Papatayo kami ng church. Baka gusto niyo magtanim. Ay, naku, bibili kami ng property. Tsaka ganyan-ganyan. Mga kapatid, hindi po ako hindi po tayo nagyayabang, pero ang binigay po natin sa kanila ay malaking amount. Sabi ko, kahit piso lang. Purihin ng Panginoon Diyos. Hindi ko sila magbibigay. Kaya sabi ko, pakisabi mo nga kung magkano ang kailangan sa church nila, magtatanim ulit ako. Hello? Diyan ba kayo? Alam niyo ba't blessed ang church natin? Last week po, nakaraang buwan, 3 simbahan po na hindi life giver ang pinadala natin ng silya. Hindi ho life giver yan. At hindi ho nanghihingi yan. Nakita ko po sa Facebook na dumadami sila. Ilan ang silya yung kulang? Ay, Bishop, galinto po. Pinadeliver natin. Nakakagulo sila sapagkat hindi naman sila nanghingi. Bakit ko hihintayin kang manghingi? Kung nanghihingi. Tama ha, huwag niyo na huhintayin manghingi ang tao. Late ka na. Hinintay mo pang manghingi. Kung may pangangailangan, lumalago yung simbahan, taniman mo sapagkat mataba silang lupa. Agape love gives. Andiyan ba kayo? Kaya sabi ko, Lord, hindi naman ako nanalangin ng dilubyo ulit. Okay. Hindi ako nananalangin ng dilubyo. Pero bakit ako naniniwala ang pagpapalain po tayo lahat ng Panginoon? Bakit nagbibigay po tayo? Andiyan ba kayo? Ang dami po natin binibigyan. As a matter of fact, yung church po na ito ay ang dami akong binibigyan na tao at churches na hindi ho under ng life giver na binibigyan po natin. Purihin ng Panginoon Diyos. At kung may manghihingi po sa atin ng kabaong, magbibigay po ako. Gusto nila, advance pa. Hindi naman po, erase. Para may hugot na yun. Bakit na? Hindi ho, nangangailangan nga ho kami. Ganyan. Sabi ko, Pastor, kaya ho kayo mahirap. Kasi pagkat hindi ho kayo nagbibigay. Matagal na po kayo nasa Yolanda. Umahon ho ang lahat. Praise the Lord. Hallelujah. Balikan natin ulit. Tapusin ko na. Hallelujah. Number 3. May hugot? Oo. Number 3 is uncommon love. Is the mother of all virtues. So agape love is the mother of all virtues. What is a virtue? A virtue is morally good behavior or character. Can we go to 1 Corinthians 13, 1-3? 1 Corinthians 13, 1-3. Purihin ang Panginoon Diyos. Hallelujah. Sabi rito, okay, can we go to 1 Corinthians? Okay. If I speak in tongues to men or of angels, but do not have love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. Tama ba? If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have faith that can move mountains, but do not have love, I am nothing. Ito po masakit. If I give all I possess to the poor and give over my body to hardship that I may boast, but do not have love or agape, I gain nothing. So what is love? Biro mo, nagbigay ka na ng buhay, nag-sacrifice ka na, namatay ka na, nagpakamartir ka na, and yet without love, sabi, I gain nothing. Tama po ba? So today, anong sabi niya gano'n? So what is love? Why is love the mother of all virtues? Pinakananay. The moment na tumbok ng isang Kristiyano, ang virtue ng love, tapos na po lahat. I-details yan next week. Detalyado yan. Pag-uusapan po natin. Excited po ako. Amen po ba? Nga pala mga kapatid, huwag po kayong matakot sa, naku, si Bishop, ba't siya nanghihingi sa ibang church? Gusto ko po silang bigyan ng chance magtanim po sa atin. Hindi po, mahirap po manghingi. Ilang beses na ako na-decline. Sabi ko nga, kinikwento ko sa inyo. Nga pala, plano ko pong taniman sila ulit. Hindi ho ako nagbibiro.
tataniman ko ho sila ulit. Para po matuto ang tao. Sa pagtatanim, may pagpapala. Okay? Amen? Hallelujah. Malay mo, baka may magbigay sa akin ng piluka. Tama po ba? Okay? So number 1, what is the uncommon love's positive qualities? Stated in verse 4, letter A. Tama mo, sabi niya, so what then is love? What is uncommon love? This is uncommon love. Ulitin ko ulit. My plan is to debunk the word falling in love. Grabe. Nawawala siya eh. Tanungin niyo lahat po yung may asawa. Nawawala po siya. Hindi po siya ang basis ng love. Okay? Purihin ang Panginoon. So number 1, love is patient. Can we go to that? 1 Corinthians, love is patient. What is patient? Patient is long-suffering. Diba? Patiently endure. Ang pag-ibig ay mapagbata. Ang pag-ibig ay handang maghirap. Handang makaranas ng mga sufferings. Tama po ba? Puri ng Panginoon. Importante ang sufferings. Tama po ba? Diba? Meron tayong tinatawag na engagement ring. Meron tayong wedding ring. Pero pinakamatindi po talagang ring, suffering. It's a ring. Pag hindi nahawakan properly, leads to murdering. Another ring will be murdering. Okay? So love is patient. So love is what? Love is patient. Ang pag-ibig, malalaman mo na mahal mo ang tao kapag pinagpapasensyahan mo. Ito na ngayon. Ano ibig sabihin ng pinagpapasensyahan mo? Pinapakitaan ka ng tao ng mga bagay na kapase-pasensya. Especially when you're encountering difficult people. Ang tawag po natin dyan is impossible people. Bakit po impossible? Imposible talaga po eh. May mga taong pong imposible po talaga eh. Di ba ba? Pare, kailan mo ako ititreat? Magkaibigan tayo. Bakit? Anong dahilan? Ba't kita ititreat? Imposible yung tao. Hello? Andiyan ba kayo? Sabi ko, wow, Lord. Di ba? But love is patient. Kaya pag sinabi mong, I love you kasi bakit? You're attractive. Mali ka, hindi mo naintindihan ng love. Andiyan ba kayo? Ang matang magaganda ay naduduling pag gutom na yan. Ang mga makikinis na mukha ay nawawala at naaagnas. May mga tao nga eh, buhay pa naaagnas na. Opo. At ang pinakamalaking business ngayon ay ang beauty secret na yan, na business na pinakamalaking industriya. Sapagkat whether you like it or not, papangit ng papangit ang buhay po ng tao. Gumaganda lang siya kapag may agape. Tinan mo yung mga tao may agape, paganda po sila. Tinan mo yung katabi mo, paganda ng paganda. Sabi mo sa kanya, joke lang kapatid. Kumagat ka naman agad. Number 2 is love is kind. Love is kind. So, tanong, what kind? So, kind is to show oneself useful. When you say a person is kind, is acting benevolently to another. Ma-assist. Love is kind. Diba? So, love is patient, love is kind. What is the uncommon love's negative qualities? But this is still qualities. Okay, number 1, love does not envy. The word envy, verse 4, the Greek word envy is ziloo. Now we have the word, diba? Jealous, or jealous over, or against someone, or covet. Sabi niya, love does not envy. So this is the negative qualities of love. Love does not boast or parade itself. Hindi siya mayabang. Okay, another, sabi niya, love does not boast or parade itself. Sabi rito, it is not pop up. Hindi siya nagmamayabang. Next, love does not behave rudely. Love is not rude. Or when you say rude, it's unseemingly or unbecoming.
Sabi niya, love does not seek its own. Tuloy pa natin yan, okay? Tumutuloy na po ako. Doon sa verse 4-5 na po ako. Sabi ito, ang pag-ibig ay hindi naghahanap ng kanyang sarili. Ang pag-ibig ay hindi inaasikaso ang kanyang sariling pakiramdam at ang kanyang sariling pangangailangan. Hindi ho kaya ng pag-ibig intindihin ang kanyang sarili. Ang pag-ibig ko ay umiintindi sa ibang tao at ang nakakagulat, hindi ho siya nauubusan ng pag-iintindi. Kaya sabi sa akin ng Lord, taniman mo ulit. Hindi nila natutunan ang lesson nila. Tataniman ko po sila ulit. Hello? Hello? Yun. So it does not seek its own. Sabi rito, not easily provoked. Hindi siya madaling masulsulan. Okay? When you say, not easily provoked, hallelujah, andiyan ba tayo? Does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered. Hindi mo siya mapoprovoke. When you say provoke from the word paraksuno, this is derivative, to sharpen alongside o easily provoke. Ang dali-daling kalitin ng tao. No, love is not easily angered. Sabi niya ganun. And sabi rito, and keeps no record of wrongs. Sa ibang version, thinks no evil. Keeps no record of wrong. Wala na po akong oras. Bibilisan ko na lang. So, thinks no evil. Sabihin, yung salitang think is logizomai. Ang ibig sabihin po, to take an inventory. Sabi rito, hindi daw kayang mag-inventory ng love. Nakakailang ka na, nakakailang ka na ha, nakakailang ka na. No, hindi daw. Okay? To take an inventory or to impute or to lay or to count or to reckon. Hindi raw niya kayang magbilang. And sabi rito, thinks no evil. Thinks no evil. Evil is kakos. Kakos is worthless. Hindi raw kaya ng pag-ibig mag-isip ng walang kakwenta-kwentang bagay. It is called kakos in Greek, which translated in English, evil. So evil is walang kwenta yung away. Pinatulan ninyo. Hindi raw kaya ng pag-ibig yun. Sinasabi niya yung negative qualities, ito yung kaya niyang gawin, ito yung hindi niya kayang gawin. But rejoices in iniquity. Or rejoices not in iniquity. Rejoices. The rejoices is kairo or happy or cheer. Sabi niya, hindi siya nagdidiwang o nagdiriwang sa mga bagay na iniquity. What is iniquity? Adikya. We have the word adikya. What is adikya? Injustice, moral wrongfulness or unrighteousness o mali. Hindi ko siya natutuwa dahil nagkahiwalay yung mag-asawa at may bago na siyang asawa. Uy, okay ka talaga, lalaki ka talaga, galing mo talaga, dating mo. Hindi mo niya yung kayang gawin. Sinuli mo? Hindi ko na sinuli. Buti hindi mo sinuli, kilala ko yung tao na yan. Dapat nga hindi sinusulian ng pera yan. Hindi ko niya yung kayang gawin ang sinasabi niya. Sabi rito, hindi siya nagdi-delight o nagre-rejoice over iniquity. And then he continued, but rejoices in truth. Anak, can we show that the verse? But rejoices in truth. Truth in Greek is aletheia. When you say aletheia, it means true. Hindi lang siya truth. Oo nga kamusta ka na? Ano, maganda ba ako? Pangit. Do you want the truth? Are you ready for the truth? Hindi po yun. Sabi, but rejoices in truth. Yung sa mga bagay na totoo, true. I'll continue. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. That is aletheia. Truth is true. Parehan ang translation po niya. Instead, verse 7, can we go to verse 7? But love, it always protects. Uncommon love protects. What is protects? Protects is stego. Stego. Ang ibig sabihin ng protects, stego, ang ganda ng meaning, is to roof over. Sabihin, lagyan mo ng bubong yung tao para makoveran siya sa exposure niya. So it always protects. Ang tinutukoy, bubong, hindi pader. Bubong.
Kasi mas matindi ang karamdaman, hindi galing horizontal, kundi galing vertical. Ang delubyo ay galing sa taas, pababa. So ang trabaho ng love is to protect, stego, to roof over or to cover with silence. So nagpo-proteksyon ka sa tao sa pamamagitan ng silyensyo at hindi pag-i-expose o pagpapahayag o hindi pagko-cover up siya, kundi pag-aalaga at pagpoproteksyon. Next is trust. Sabi ito, it always protects, always trust. Trust is to believe. Nakakagulat kasi yung trust, parehong-pareho ng faith sa Bible. Kasi yung faith is pisteo. Okay? And trust is also pisteo. To have faith, to put trust with someone. Or to entrust things to someone. That's stego. Sabi nito, it always protects, always trusts. Next is always hope, always hopes. Hope is el piso, meaning to expect or to confide. Amen? To expect, nag-expect ako, may magandang mangyayari. Basta may gagawin ulit ako, mag-expect ulit ako, at baka sakaling may mangyari ulit. That is hope. Love hopes. And sabi ito, and last, love perseveres. The Greek is hopomena. Hopomena. Oh, no, mali ako. Hopomeno, it's a verb. Hopomeno, sabihin, perseveres is to stay under. To stay under. When you say perseveres, it abides, nananatili. Pero another meaning ng persevere is it endures. Tuloy-tuloy siya, nananatili, pero tuloy-tuloy. At hindi lang yon, another meaning for perseveres is willing to suffer, nananatili, tuloy-tuloy, at handa pa ulit kung ano pa ang cause ulit ng pag-ibig. At hindi lang to, and to endure. Endure or to endure at magtiis at magbata pa, pero magpapatuloy, pero mananatili. Andiyan ba kayo? Balikan ko ulit yung 1 John 4:18. So there is no fear in love, but perfect love drives out fear. Because fear has to do with punishment, and the one who fears is not made perfect in love. Yung mga natatakot na tao, ayoko na magmahal, ayoko na mag-invest, ayoko na mag-commit, ayoko na mag-serve. Sabi rito, fear thou has is related to anything na will distract the person. Sabi niya, no, but fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in agape. So fear here is phobos, meaning, when you say phobos, anticipating a terror that will happen to him and to his family. So mali ang fear. Whether pag binisaya ko to fair or fear, di ba? Sinasabi niya ganoon, hindi siya maganda. Hindi siya hope na nag-e-excite na may hinihintay na may magandang mangyayari. Kabaliktaran siya ng fear. Ang fear ay nag-anticipate ng terror na mangyayari sa kanya at mangyayari sa pamilya niya. Hindi siya maganda. Paano kung lalabas ka ng bahay at may makasama kang babae, lalaki, sino yung katabi mo? Sino yung kausap mo? Nakuha mo, nag-a-anticipate siya ng terror. Love is agape. At ang sabi rito, there is no fear in love, but perfect love drives. The word drives is balo, means to throw. Itapon mo. Nga pala, Bishop, hindi ko matapon. Hindi naman talaga ikaw magtatapon. Ang nagtatapon ng fear ay ang agape. The moment may agape ang tao, papasok ang fear, tumatalbog po yung fear. Kasi may automatic, parang may automatic ignition po yung agape na kapag dumating yung fear, tumatalbog po siya. Hindi ho siya ang gumagawa. Sabi nito,
perfect love drives out fear. Hindi sinabing the person who had this love will be able to cast out fear. No, hindi yun ang sinasabi niya. As a matter of fact, passive yung recipient dito, yung tao. Ang active yung love. Love, perfect love. Sabi niya, it drives out fear. So when you say drives, valor to throw or to strike, sipain yung takot. Kaya ang pag-ibig ay nagtitiwala. Nga pala mga kapatid, ang pag-ibig ay walang katiting na selos o galit. And the word perfect, sabi nito, perfect love drives out fear. Perfect is teleos, and teleos means mental and moral completeness. Mental, makinig mabuti. Yung mga taong nagseselos po, may tama po sa ulo. At kapag ang tao po ay, nga pala, pag ang tao po walang selos, yung tao po ay perfect. Kasi yung perfect love drives out fear. Kaya, teleos is mental and moral completeness. Makatwid, yung agape love ni Lord, kinukumpleto yung mental faculty ng tao na mag-isip ng tama, hindi siya may tama. Ako po, mga kapatid, isa po sa in-overcome ko ay pagseselos. Yes. Kasi yun ang sabi ni Helen sa akin. Kaya huwag kayong mag-aasawa ng seloso. Kasi hindi ho sila nag-iisip ng tama at selosa. Hindi ho kayo makakapagtrabaho sapagkat hindi ho. Wala ho kayong pag-uusapan. Okay, evil. What is again evil? Yung maliliit na mali. Palalakihin po nila. Wala po dyan ang love. Are you still with me? 1 Peter 4:8. Above all, agape each other, agapao each other deeply. This is agapao. Pero chinek ko agape. Okay? Above all, agape, no, agapao. Agapao each other deeply because agapao, okay. Above all, agapao each other deeply because agape covers over a multitude of sin. That's, ganito ka-powerful ang love. Inawakan ko lang, nabura na. Okay? Because ang love ay bumubura. Sabay-sabay po, pakibasa po ito. What is multitude? What is multitude? Ngayon ko lang naintindihan, sabi ng Panginoon. Kapag may isang tao na nagkasala sa iyo, patawarin mo siya. At ang sagot nila, ilang beses po? 70 at 70 times 7. That is multitude. So how many times will you forgive your enemy? And sabi niya, forgive them 70 times 7. So that's not literal. So gumamit si Jesus ng figure of speech na sinasabi, yung love na meron ka, kayang patawarin yung multitude. As a matter of fact, love covers. Romans 12:9, second to the last verse, love, agape, must be sincere. Hate what is evil, cling to what is good. Love, agape, is sincere. And last, 1 Corinthians 16:14. 1 Corinthians 16:14. Sige. And do everything in agape. So, ang conclusion ni Pablo, sa ngayong Kristiyano na tayo, lahat ng gagawin natin is uncommon love. Kaya kung may lalapit sa iyo at sabihin, mahal kita, kaya mo ba akong mahalin ng agape? Kasi, bakit? Ba't agape? Taas naman. Kasi magkakamali ako eh.
Ang sagot ng ibang grupo dyan sa Life Giver, in Jesus' name. Tama ba? Ayan. May grupo dito yan. May ganyan. Andito lang sila. Jesus' name. Eh kung mahulog ako sa kasalanan, in Jesus' name. Para ba maliligtas ka agad? Para pag sinabi mo, hindi ka na magkakasala. No, hindi ko minimenos ang pangalan ng Panginoon, pero mga kapatid, magkakamali at magkakamali ang tao. But uncommon love does not fear. Uncommon love wants to give because uncommon love is the mother of all virtues. Pag nakakita ka ng taong ganyan, maniwala po kayo sa akin, naka-jackpot po kayo ng tao. Sapagkat yung tao ay may tunay na pag-question. Bakit po napakalungkot ngayon ng mundo? It is not the loss of affection, but the loss of direction. Because the world is leading us to a worldly kind of love, which is highly selfish. Papunta dun sa tao lahat. But uncommon love is hindi papunta dun sa giver o lover. Kundi ang tunay na love is papunta dun sa lovey. Siya yung recipient. And we call this crazy love. Sa susunod po ng mga linggo, lalabas lahat ng mga virtues pag-uusapan natin kung paano ito natin maa-apply sa ating buhay. At maniwala po kayo sa akin, pagpapalain tayo ng Panginoon. Can we all stand? Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sabi mo nga sa katabi mo, I love you in the love of the Lord. Promise. Sabi sa kanya, promise. Hallelujah. Praise the Lord. Lord, mga kapatid, makinig mabuti po sa akin. Nagulat po ako kasi chine-check ko po ang lahat sa Bible. Kinuha ko yung original meaning. Wala na akong ibang love sa New Testament kundi agape. Gusto niyo po, subukan po niyo. Kumuha po kayo ng isang maayos na lexicon Bible, meron ako dyan. Check niyo po lahat ng original meaning ng Bible. Magugulat po kayo. Sa New Testament, wala na akong ibang love kundi agape. At yun ang dahilan bakit maraming malungkot. At yun ang dahilan bakit maraming may kulang. Bishop, may kulang. Kasi walang agape. Kasi ang agape ang nagkukompleto. At ang agape ang everything ng mga tao. At ang agape ang naglalagay sa mataas na level ng isang tao na maranasan ang agape love ni Lord. Unless that agape will not be given to us, hindi ho lalabas ang lahat ng mga mabubuti, malalakas, matataas na uri ng attitudes at character ng Diyos. Bishop, talo ba ako? Kasi ako nagbibigay. Hindi po. The Bible says that it is more blessed to keep your agape love than to be recipient of agape love of God. Kapag may agape ka, powerful ka na. Taas ang kamay. Lord, tulungan.